Initial assessment at iba pang updates sa nagaganap na barangay at sanggunian kabataan elections. Ating tatalakayin with Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections o COMELEC. Director Laudianco, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Nandingat sa lahat po ng ating taga-subaybay sa programa sa buong mundo. Good afternoon po. Sa ngayon, Director, kumusta naman po ang isinasagawang barangay at SK elections? Kumusta po ang voters turnout so far? So yan po, wala pa po kaming formal na pagtataya. Base po sa mga report sa aming field offices, mataas po ang voter turnout at maaga po nagsipunta ang ating mga kababayan sa kanilang presinto, sa kanilang mga paaralan. Ito po ay kitang-kita rin natin na naganap dun po sa ating pilot testing ng early voting dito po sa Naga City at sa Muntinlupa City kung saan ang ating mga senior citizens, PWDs at pregnant women ay binigyan ng pagkakataon between 5 a.m. hanggang 7 a.m. na eksklusibong makaboto para sa kanila lamang. Ganun din po ang sitwasyon sa 11 malls na 6 po sa SM Super Malls, pati na rin po 5 sa Robinsons Malls, kung saan isinagawa natin ang pilot testing po ng mall voting. Napakarami pong botante ang dumagsa. Maaga pa po, bago pa mag-alas 7, at kami po ay nagagalak at natutuwa dahil sa success po ng pilot testing na to. Makakaasa po kayo. Una, sa 2025 po, kung wala pa talaga pong early voting law, patuloy namin ipapatupad ang early voting hours sa buong Pilipinas. At ikalawa, yun naman pong sa ating mall voting ay mas malawak pa nating ipasasagawa ito at tulong ng iba pang mga partner malls dahil po lahat ng ito ay at no cost to the COMELEC po, at no cost to the government. Sila po ang lahat, ang partners malls po natin, ang gumastos ng lahat po para po maisagawa ang mall voting natin. Okay, Director Laudianco, si Chipo ito. Sa mga presintong bahagi po ng automated barangay at sangguniang kabataan elections, ano po ang update sa automated elections na isinasagawa ngayon? May mga reports na po ba kayong natatanggap hinggil sa performance ng ating mga vote counting machines, sir? Maganda po ang naging performance ng ating vote counting machine, ma'am, dahil ito po yung pinakabago sa inventaryo ng COMELEC na ginamit namin. Bagamat nagkaroon po ng counting aberya ng final testing and sealing, ay umaasa po kami na hindi makakadelay dahil bakit po? Marami po kami reserbang makina na nahinda na konting problema, mag-jam, magkaroon po ng overheating, kapalitan po namin kaagad ang makina. Sa akin po, wala po na-report sa amin na aberya dito po sa 3 barangay, Barangay Paliparan, 3, Poblasyon 2 sa Dasmariñas City at dito po sa Pasong Tamo sa Quezon City 6 District. Tuloy-tuloy po ang botohan at mataas din po ang nakitang pagdating ng mga tao. At sana po magtuloy-tuloy, mga kababayan po natin pumoto na bago po abutin ng last hour dito po ng alas 3. Okay, Director, katulad po dito sa Pasong Tamo, Quezon City, meron itinayong accessible polling place para sa mga senior citizens at PWDs. Sa lahat po ng presinto po ba ay may ganito, Director? Hindi po lahat, ma'am. Ganito po kasi ang pagtatayo namin ng emergency accessible polling place. Hanggat maaari po, lahat ng presinto na mayroong registered po na PWD at senior citizens ay inilalagay na po ng sa ground floor ng paaralan. Kaya lang po sa Bia po talaga may mga paaralan na kulang po ang kanilang ground floor, so wala pong choice kundi ilagay po sa second or third floor kapag puno ang ground floor. Sa pagkakataong pong ito na mayroon po mailalagay sa second or third floor, ang COMELEC po ay nagtatatag ng isang kwarto sa paaralan yan sa ground floor ng EAPP kung saan ang ating pong mga botanteng senior citizens, PWDs at mga pregnant women ay hindi na kailangan umakyat sa kanilang presinto sa second or third floor. Doon na po sila sa EAPP sa ground floor. Ang ating mga teachers, ang mga watchers, ang kukuha na po ng kanilang balota sa kanilang presinto, dadalhin sa EAPP, doon sila boboto at sisiguraduhin po pagkatapos ay maihuhulog doon sa kanilang ballot box sa kanilang presinto. Under guard ng watchers, under guard po ng teachers at lahat po ito ay recorded sa minutes of voting. So, Director, sinasabi nyo, hindi po lahat ay may special na room or merong ginagawang espesyal para sa mga senior citizens. Ano po, or PWD, ano pong advice nyo sa mga senior citizens at mga PWD? Kasi iba po, hindi alam kung saan sila pupunta or pumipila pa ng mahaba sa kabila ng kanilang edad o ng kanilang sitwasyon. Una po sa lahat, yun lamang pong eskwelahan, mga paaralan po na kumpleto po ang kwarto sa ground floor na lahat ng presinto ay maka-accommodate, ang hindi na po namin kailangan lagyan ng EAPP. Ang nilalagyan na lamang po namin yung talagang maliliit na eskwelahan po na hindi kaya pong i-accommodate ang lahat ng presinto. May senior citizens, PWD at pregnant women doon po sa ground floor. Paalala po sa ating mga kababayang nakatatanda, mga buntis at persons with disabilities. Una po ninyong lapitan ng voters assistance desk
ng ating pong kasama, tinatag ng TPCRB, kung saan i-guide po nila kayo. Malalaman po natin kung ang inyong po presinto ay nasa second floor. Sa ganung pagkakataon po, sasamahan po at ituturo sa inyo ang EAPP sa ground floor at doon na po kayo pumunta. Huwag po kayo mahiya magtanong dahil po ito ay tinalaga namin para sa inyo. Isa pa po, kung kasama po kayo doon sa ground floor naman po, na mga presinto na nailagay na namin na hindi na lang kailangan ng EAPP. Ito ay pagpakilala kagad na senior citizen. Makikita naman po yung mga buntis, persons with disabilities, na makakaasa po kayo na kayo po ay ipaprioritize at uunahin po kayo sa pila dahil kayo po ay nabibilang sa ating vulnerable sector. Sa mga kababayan naman po natin na mga makakasama ng ating vulnerable sector, sana po unawain po natin na ang tulong po ito ay kinakailangan po ng ating vulnerable sector dahil po sa kanilang sitwasyon, either po sa edad, sa pagdadalang tao, o sa kanilang disability. Sana po tumulong po tayo na sila ay mauna na po sa pila para nang sa gayon po ay maginhawa ang kanilang pagboto. Director, itinuturing na flashpoint area ang Abra na magiging halimbawa raw ng mapayapang halalan. Kumusta po ang sitwasyon ng botohan sa Abra ngayon? At ano po ang mga natanggap ninyong report? Sa ngayon po, maayos po ang sitwasyon sa Abra. Sa dami po ng pulis, sundalo at Philippine Coast Guard po na na-deploy ng COMELEC sa lalawigan na yan ay umaasa kami na patuloy po sa maghapon at sa nalalabipang oras sa araw na to hanggang sa matapos ang halalan ay mananatiling tahimik, payapa ang halalan dyan. Maglalabanan na lang po talaga pagdating sa sino ang makakatanggap ng pinakamaraming boto. Inaasahan din po namin sa pagpunta ng aming chairman, si Chairman Garcia, kasama ni Chief PNP General Acorda at Commissioner Bulay na siyang Commissioner in Charge sa BSKE kahapon. Pagpunta po nila, tatlong mensahe po ang binigay natin. Una, ang assurance sa ating mga mamamayan na nakandito po ang COMELEC, ang PNP, AFP at Coast Guard para siguraduhin ang kanilang kapayapaan, ang kanilang kaligtasan. Ikalawa, assurance din po ito para sila ay maglakas loob na lumabas ng bahay, pumunta sa mga paaralan at makakauwi po sila ng ligtas. Kung kinakailangan po ng tulong at assistance, kailangan na masusumbungan. Nandyan po ang mga puwersa ng pamahalaan at ng COMELEC para umalalay. Pero ang pinakamalaking mensahe po sa pagpunta ni Chairman Garcia at ni General Acorda sa Abra ay ang warning po sa ating mga politiko, sa mga kandidato at sa ilang tao pa na nagbabalak maghasik ng lagim at karahasan. Hindi po magdadalawang isip ang puwersa namin na kayo ay hulihin, arestuhin, sampahan ng kaso at siguraduhin po na kayo madi-disqualify at maipakulong po sa paglabag sa batas. Okay, may mga reports na po ba kayong natatanggap sa mga kandidatong naghahakot na mga botante o mga namimigay ng campaign flyers o vote buying sa mga presinto sa ibang lugar? Meron pa rin po at ito po ay nai-report sa aming Task Force Anti-Hepal at ito po ay nilalag namin as illegal campaigning. Makakaasa po kayo na sa pamamagitan ng mga ebidensya na naipadala ng ating mga kababayan dun sa kanilang sumbong ay magsasampa kami ng kaso ng petition for disqualification bago pa man sila maproklama o kung maproklama man sila, tutuloy po namin ang pagsasampa ng kasong election offense na ang parusa ay pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto at yung pong perpetual disqualification to hold office. At isang mariing paalala po, hindi lamang po yung kandidato ang kakasuhan namin, kundi po kahit na sinong tao na lalabag po sa illegal campaigning rules. Okay, Director, may 2 napatay po sa isang shooting incident sa Lanao del Sur bago ang oras ng botohan. Ano po ang update dito, Director? Tama po, dito po sa Butig, Lanao del Sur ay meron pong 2 tao po na nagbarilan po dyan. Namatay nga po yung isa at yung pong ating PNP at AFP ay nandun po sa sitwasyon agad na napigilan, agad na napasipay at wala na pong ibang nadamay at higit sa lahat po nahuli po yung mga namaril. Ikalawa pong insidente ay dito po sa Dato Odinsin Suat kung saan namaril din po yung isang grupo. Agad din po silang nadakip, nahuli at kasalukuyan pong sinasampahan ng kaso sa piskalya ng ating PNP at ng ating AP. At pinakahuli po, dito po din sa Dato Odinsin Suat may mga 50 kalalakihan po na may mga daladalang bolo na nagpupumilit pumasok sa eskwelahan. Hindi po nila naisagawa ang kanilang balakin dahil dun pa lamang po sa gate ay nahuli na po silang lahat at kasalukuyan pong pinoproseso sa pagsasampa ng kaso. Okay, kailan po inaasahan, Director, ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato? Para po sa maliliit na barangay, ma'am, inaasahan po namin na pag natapos pong halala ng alas 3,
patuloy ang bilangan baka matapos po ng mga alas 6 ng hapon at wala pong alas 10 o alas 12 ng gabi sa maliliit na barangay na ito ay tapos na po ang canvassing at mauuwi na po tayo sa proklamasyon ng mga nanalong kandidato na nakakuha ng pinakamaraming boto. Ngunit talaga pong inaasahan natin yung mga malalaking barangay na mayroong mga 40,000 registered voters pataas. Meron pa nga po dito sa Caloocan na 96,000 plus sa isang barangay. Hindi po talaga ng tao po ng gabi. Bagkus inaasahan po natin na bukas po ng umaga hanggang bukas po ng tanghali ay matatapos na po nila ang lahat po ng proseso sa halalan. At any rate po, lahat po ng barangay inaasahan namin tapos po ang pagbilang, pagkanvas at pagproklama ng nanalo bukas po, October 31, 2023. Magkakaalaman na agad bukas. Okay, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating programa ngayon. Sa ating po mga kababayan, meron po pong 3 oras na nanalabi para po gamitin natin ang ating karapatan at tumupad sa obligasyon na iboto ng taong kakayan na kwalipado. At hiling po ng COMELEC, ang iboto niyo po yung kandidato pa lang ay marunong yung sumunod sa batas. Tandaan po natin, lahat po ng kaganapan sa ating barangay ay may impact po sa ordinaryo at araw-araw na buhay natin sa ating pamayanan. Mula po sa away ng magkakapitbahay, pati po sa parking, pagpapagawa ng kalsada, nawawalang aso, pati nga po sa sunod, medical, pulis, lahat po involved ng barangay at nakita po natin ito noong 2 taon ng lockdown sa pandemya kung gaano kahalaga ang barangay. Kaya nga po pahalagahan natin, iboto ang mga tamang tao dahil kung ayaw po ninyo maranasan muli ang hirap na inabot natin sa kamay ng mga hindi magagaling mamuno ay pagkakataon po ninyo na iboto ang makarapat-dapat sa pwesto. Maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections o COMELEC.